Sa naganap na Senate hearing, hindi napigilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang emosyon matapos magbigay ng matapang na pahayag laban kay Senadora Risa Hontiveros. Nagdulot ng tensyon ang sagutan ng dalawa sa nasabing pagdinig na naging dahilan ng matinding diskusyon. Ayon sa ilang saksi, tila na pressure si Duterte at hindi sinasadyang magpakita ng hindi inaasang reaksyon dahil sa tindi ng sitwasyon. Sa kabila ng tensyon, hindi nagpadaig si Senador Hontiveros at nanindigan sa kanyang mga punto laban sa mga akusasyon ni Duterte. Gayunpaman, hindi na itago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya at ginamit ang pagkakataon upang magbitaw ng maanghang na salita laban kay Hontiveros. Ani ni Duterte, walang katotohanan ng ilang sa mga paratang ng senadora at hinamon pa ito na patunayan ang kanyang mga sinasabi. Ang kanyang mga pahayag ay lalong nagpalalim sa alitan sa pagitan ng dalawang opisyal. Ayon naman sa mga political analysts, ang naturang eksena ay nagpapakita ng patuloy na paglalaban ng mga ideolohiya sa gobyerno, partikular na sa mga isyu ng integridad at pananagutan. Pinaniniwalaang ang nasabing sagutan ay may epekto hindi lamang sa kani-kanilang reputasyon kundi pati na rin sa kasalukuyang estado ng politika sa bansa. Patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan ang mga susunod na kaganapan, lalo na't may implikasyon ito sa paghubog ng pananaw ng publiko sa kanilang mga liderato. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hearing suspended. Can the chair talk to the senator? Can the resource person not point his finger at a member of the committee? Mr. President, wala ka na ba sa mood to answer questions? We can excuse you. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you down lawfully. on The exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The Criminal Act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, Sabi sir. At ko, nagbunga for that, yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have magkakaintindihan prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal.
Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Mr. Chair, ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down lawfully. on The air. exchanges are no longer productive. Mr. So hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Statements of October. You have to pin me down. I'm not trying to pin you down lawfully. The exchanges are no longer productive. So hearing is Do not pin me suspended. down on semantics. Sumisigaw sa taas. Dapat bantayan ako sa ayaw. Yung mga ano. Tapos na to. Tama natin sa Dilina. Ayun o. Tama natin sa Dilina. Para kasi gumaling pa kami. Kasama na yung kamay ni Roxy.
Chair, can I be given punta lang ako ng CR? Sige sir, go ahead. Ihi ako daw sa distrito. You can use naman your time to enumerate the victims. But I think it's useless to make him hindi niya gagawin. It's your time naman.
Ano sa Chinese kung alam mo? Kasi talaga. Ano i-deny ka niya? Yan na. Okay, so the former president is already here. Our hearing is hereby resumed. Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. By resumed, Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat sa Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa
hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas, huwag tayong umalis dito, tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are Yes. prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!